nangangamba kami kasi baka sumabog tong gasolinahan, siyempre. Pero okay naman, nagdatingan yung mga bumbero, mas pinoprotektahan nila to dahil gasolinahan. Sa loob po ay malakas pa po. Nandito sa side na to, andito po yung mga manok. Kaya yung mantika po ng manok ay po nagpapalakas ng apoy. Sunog sa cold storage facility sa Quezon City, hindi pa rin tuluyang naaapula matapos ang 14 na oras. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Alegasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng 2025 General Appropriations Act kasinungalingan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung nahuli po natin, isang Chinese national na based on our open source intelligence with the assistance of our Armed Forces of the Philippines, is a graduate ng PLOST. PLOST ang tawag dyan. It's PLA University Science and Technology, which is controlled and operated by the People's Liberation Army. Chinese national nahuli ng National Bureau of Investigation na kumukuha ng impormasyon sa mga vital infrastructure sa bansa. We were creating music during our heydays. We were just having fun. Don't let the numbers, the views, the downloads and the streams hinder you. Don't let it stifle you. It'll definitely go towards education. We're building a school for TV education at the moment. So the proceeds will go towards that, in educating, upskilling our kabayans to compete with the world, with tech, and the education. Ogie Alcacid at Apple the App itinanghal na KDR icon sa katatapos na 10th Wish Music Awards. OPM artist at Wish 1075, taos-pusong nagpasalamat sa patuloy na suporta ng Wishers. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabing walang anomalya sa nilagdaan niyang 2025 General Appropriations Act. Ito ang binigyang diin ng Pangulo matapos ipahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang 2025 GAA dahil sa umano'y blank items sa Bicameral Conference Committee report ng 2025 budget. Ito ang balita ni Nel Maribohok live. Magandang hapon, Nel. Paano nasabi ni Pangulong Marcos na walang mali sa pagpapasa ng 2025 General Appropriations Act? Magandang hapon, June. Pinag-aralang mabuti ang 2025 General Appropriations Act bago ito lagdaan upang maging ganap na batas. Ito ang tiniyak nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para nga pabulaanan ang sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y irregularidad sa nilagdaang pambansang pondo. Ayon kay Pangulong Marcos, alam mismo ni dating Pangulong Duterte na hindi maaaring lagdaan ang panukalang budget nang may blankong halaga o walang nakalagay na items. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying.
and he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Giit ni Pangulong Marcos, maaari naman tignan mabuti ang kopya ng 2025 budget na naka-upload mismo sa website ng Budget Department kung mayroon ngang irregularidad. I was watching the news earlier today and people were saying, it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang ganito, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyo busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. That's my reaction. Ay naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, fake news at malisyoso ang sinasabing may blankong halaga o items sa 2025 GAA. Dapat anya itong kondenahin bilang isang kriminal na gawain. Sa pahayag naman ng Department of Budget and Management, ang bill na ipiniresinta at nilagdaan ng Pangulo ay kumpletong dokumento. Wala rin itong blankong pahina o nawawalan detalye. Sa anumang pagkakataon, hindi maglalabas ang executive branch ng GAA na may blankong pahina o numero. Nito lamang weekend sa isang podcast na kasama si dating Pangulong Duterte, inihayag ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na may mga blankong items sa inaprubahang BICAM report ng GAA. Karamihan anya sa mga blankong items ay nakapaloob sa budget ng Department of Agriculture at unprogrammed appropriations na siyang tinutukoy ng dating Pangulo kaya invalid na maituturing ang 2025 budget. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Sa huli nanawagan ang DBM June na maging mapanuri muna ang publiko dito sa mga lumalabas na impormasyon bago nga magkomento o magparatang ng anumang issue. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, June. Oo, Nel, kanina matapos ngang sagutin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung sinasabi niya ng dating Pangulong Duterte, nag-live stream itong dating niyang Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez na pinabubulaanan niya itong sinasabi nga ni Pangulong Marcos dahil sinasabi niya rito, dalawang bagay kasi yan, dalawang dokumento, isang GAA na pinirmahan ni Pangulong Marcos at isang BICAM report naman na pinirmahan naman ng mga mambabatas. Sabi niya gano'n, parang magkaibang bagay. So parang inililihis daw ni Pangulong Marcos yung dalawang bagay na yon na inililihis yung sa tunay na sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Nel. Nakarating na ba sa Malacanang yan, Nel? Nakarating na yung impormasyon pero yung tanong na yan ay hindi pa sinasagot. Katunayan na June, lumabas din yung ibang mga issue na yan. Bukod dyan kay dating Executive Secretary, yung dating Executive Secretary at naglabas din ng pahayag si Attorney Harry Roque, dating Presidential Spokesperson, at yung iba pang mga dating mga naging na-link o naging miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte, kasama na dyan yung Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Panelo, na sinasabi nga nila na ang kanilang tinutukoy dyan ay yung BICAM report, bicameral conference report na mayroong mga blank items o yung may mga blankong halaga. Pero I think yung naging sagot kanina kasi ng Pangulo ay yung doon sa panig nila, yung responsibilidad ng executive na pumirma doon sa GAB. Kasi magkakaiba talaga yan, Jun, tama ka dyan. Iba kasi yung bicameral conference report, iba rin yung General Appropriations Bill, iba rin yung GAA.
yung BICAM report, hindi yan yung ipinapasa sa Pangulo para lagdaan. Yan lang ay magiging parang may impart dun sa General Appropriations Bill na lalagdaan ng Pangulo. Ang minsan ang BICAM report dyan, minsan naglalaman lang yan ng 20 pages versus dun sa GAB na minsan umaabot nga ng 4,000 pahina. So, yun yung nakakarating sa Pangulo, yung General Appropriations Bill na kanyang lalagdaan. Ngayon, sinasabi ng Pangulo kanina na wala siyang nakita doon na mga blank items. Wala ring anumang mga halaga na nakablanko. Yun yung pagdedepensa ng Pangulo ng executive branch dahil yun yung kanilang responsibilidad. Now, yung tinutukoy naman nung kabilang panig June, base na rin doon sa ating kanina mga nabasa, yung mga narinig na yung tungkol doon sa BICAM report. Siguro yun nga rin yung ipinapanawagan pa noon pa June na magkaroon ng transparency sa kapag nagkakaroon ng mga bicameral conference, lalo na kapag budget deliberations dahil may mga iba't ibang issue dyan. So yun nga dapat yung sasagutin naman ng dalawang liderato ng Kongreso, June. Kasi nga, sa Facebook post nga ni Congressman Ungab kanina, papaanong mapipirmahan daw yung GAA kung kulang yung, kung merong mga blank doon sa BICAM report. Kasi nga, ang sinasabi ni Congressman Ungab, yung BICAM report, ito yung kumbaga reconciliating ng mga kumbaga magkaibang bersyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso at ito ay magiging kumbaga ito ang pinal na dokumento na magre-reflect doon sa GAA. Papaanong mapipirmahan nyo kung kulang nga yung BICAM report? Nel? Tama ka doon, June. Yun nga yung magre-reflect. Yung BICAM report, may impart doon sa GAB na siyang magiging GAA kapag dilagdaan. Yun nga yung sinasabi nga ng mga nasa Malacanang, lalo na Executive Secretary Lucas Bersamin na dating Supreme Court Chief Justice, na kabilang sila doon sa mga nagsuri kasi doon sa mga dokumento. Bukod dyan yung DBM at ilang pang mga personnel ng Congress na sinasabi nga nila na wala naman sila nakikitang na mga problema o blanco doon sa mga items na yun nung nakarating sa kanila. The question is, dapat na mapatunayan talaga dyan June, na ni Congressman Ungab at nung mga nagsasabi, dapat patunayan nila na yung nakarating mismo na GAB, napipirmahan ng Pangulo, meron talagang blanco na mga items. O yung sinasabi nga ni Executive Secretary na parang blankong cheque, ilalagay mo na lang yung halaga. So yun yung dapat patunayan. Kasi yung ipinapakita ng mga dokumento na sinasabi rin ng DBM na nakita nila, yun ay mula sa bicameral conference report yun. Paano nga daw naging kompleto yun? Sino nga daw ang nag-fill out dun? Nel, anong tanong? Yun ang magandang itanong sa mga miyembro ng bicameral conference committee. Sa mga dumalo doon ng mga senador at kongresista. Siguro yun din yung pagdedepensa ng Malacanang na mga nakarating sa kanila na wala sila nakitang problema. Kasi nga, ang power lang ng Pangulo is to veto line items. Ibig sabihin, yung hindi lang siya mag-aaproba ng isang particular na provision ng budget. Hindi siya pwede magdagdag, hindi siya pwede maglagay, mag-reallocate ng mga pondo. Ang kanya lang kapangyarihan ay mag-veto. So, yun lang ang kanyang ginawa. Na hindi siya nagdagdag ng anumang budget. Katunayan, may mga pinababalik nga siya ng mga pondo. Katulad na lamang doon sa tourism budget na 400 million na kinuha sa contingency fund na lang ng Pangulo. So, ibig sabihin sa mga pagsusuri nila, hindi sila nagdagdag. Kumbaga, nag-veto lang ng ilang items na yun nga yung mga nabalita natin ng mga nakaraan. Kasi nga, hindi naman talaga pwedeng magdagdag ang executive branch. Pwede silang magbawas dun sa binibito nga sinasabi mo nga kanina. Pero ang tanong nga doon, sino yung naglagay nun doon, Nel? At bakit sinasabi nga ni Atty. Vic kanina doon sa kanyang live streaming niya, bakit nagsalita si Pangulong Marcos, dapat daw talaga magpaliwanag noon yung dalawang kapulungan na nandoon sa BICAM. I think ang nag-trigger doon na kaya sumagot ang Pangulo dyan ay dahil nabanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naging invalid yung GAA 2025 na nilagdaan ni Pangulong Marcos. Kaya dumipensa lamang din si Pangulong Marcos doon sa issue na yun, Jude. Sige, malaman natin bukas, Nel, kasi medyo haba pa yan. Kumbaga, unang salbo pa lang Parang may isang patikim, sumagot,
binigyan uli ng isa na tanong uli, Nel, parang ganun yan, di ba? Tama yan. Hintayin din natin yung sagot ng mga nasa Senado at ng Kongreso kung ano ba yung palagay nila dyan sa issue na yan, yung problema na yan na kinakaharap nga dyan sa issue sa 2025 budget yun. Maraming salamat, Nel Maribuhok, nagulatan live mula sa Malacanang. Tikumpa ang bibig ng mga senador sa issue ng mga blankong items sa bicameral report kaugnay ng 2025 national budget. Wala pa ni isa sa kanila ang nagbibigay ng reaksyon sa issue. Ang presidential sister naman ng Senator Amy Marcos, sinabi na ipinahayag niya noon ang nakitang problema sa nooy panukalang budget. Ang problema ganito, hindi po ako pumirma ng budget. Makikita po ninyo hindi ako pumirma, kaya itanong na lang ninyo sa ibang senador kung anong kababalagan kung meron nga. Ang akin, nag-privilege speech na po, tapos sinabi ko na yung nakita kong mga problema at matapos noon, hindi na ako pumirma. Tahasang tinutulan ng senadora ang pagpapasa ng 2025 BICAM dahil anya sa kawalan nito ng detalye o paliwanag at konkretong numero. Matapos ratipikahan sa Senado ang panukalang budget na nawagan ng mambabatas kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tutukan ang isyu sa pondo bago ito tuluyang pirmahan at isabatas. Pinayuhan din nito ang kapatid na mag-iingat sa mga pinagkakatiwalaan at pinakikinggang imbes ng taong bayan. Fire under control na ang sunog na sumiklab sa isang cold storage facility sa Quezon City matapos umakyat hanggang sa ikatlong alarma kaninang umaga. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at halaga ng kabuuang pinsala. Muntik namang madamay ang katabing gasolinahan pero agad din itong napigilan ng mga bumbero. Ito ang balita ni JP Nunez live. JP, gaano katagal bago maapula yung sunog dyan? Monica, fire under control yung sunog na sumiklab dito sa may Fernando Po Jr. Avenue sa Quezon City sa isang cold storage facility. Pero hindi pa yan tuluyang naapula at nasa 14 na oras na nga yung sunog dito sa Quezon City. Wala pang katiyakan kung kailan magiging totally fire out itong sunog at patuloy pa yung responde dito ng mga bumbero. Bago mag alas 3 kaninang madaling araw, isang malakas na apoy ang sumiklab sa cold storage facility na pagmamay-ari ng Glacier North Refrigeration Services Corporation. Umakyat ito hanggang sa ikatlong alarma bandang alas 8 ng umaga. Katabi lang ng nasusunog na pasilidad ang isang gasoline station na malapit din sa ibang business establishment at residential area. Nangangamba kami kasi baka sumabog tong gasolinahan, siyempre. Pero okay naman, nagdatingan yung mga bumbero, mas pinoprotektahan nila to dahil gasolinahan. Hindi naman umabot dito ang apoy dahil agad itong pinwestuhan ng mga bumbero mula kaninang madaling araw upang hindi tumawid ang apoy sa gasoline station. Ayon sa isang bumbero responde galing pang Laguna, patuloy niya na umaapoy dahil merong bahagi ng cold storage facility na merong mga mantika na nagpapalakas lalo ng apoy. Sa ngayon, wala pa naman anyang freezer na sumabog na pwedeng dahilan ng ammonia leak. Malayo pa naman anya yung lugar na malaking freezer na may ammonia at sinisikap ng mga bumbero na wag umabot dito ang apoy. Sa loob po ay malakas pa po. Nandito sa side na to, andito po yung mga manok. Kaya yung mantika po ng manok ay po nagpapalakas ng apoy. Sinubukan nating kunan ng pahayag ang management ng cold storage facility pero wala pa daw pwedeng magsalita mula sa kanilang panig.
Monica, sa ngayon patuloy pa yung investigasyon ng Bureau of Fire Protection doon sa sanhi ng sunog at kung gaano kalaki yung estimated na damage. Yung mga opisyal ng Quezon City Police District o Quezon City Fire District ay patuloy pang nag-iimbestiga at nakita natin na nagtatanong. Inaantabayan na natin para makakuha tayo ng panayam dun pa sa ibang dagdag na detalye kung ano na yung assessment nila. Sa ngayon, itong area ng Fernando Po Jr. Avenue, kung makikita sa aking video, talagang balot pa rin ng usok na nagmumula doon sa cold storage facility. Ang sistema, Monica, kanina bandang mga alas 4, nawala na yung usok. Pero bago mag alas 5, nagkaroon uli ng usok na makapal galing doon sa cold storage facility at hanggang ngayon meron pa ring usok na kumakalat dito sa paligid ng nasunog na cold storage facility. Sa ngayon, yan muna ang kasalukuyang sitwasyon mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, JP Nunez. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala ng Metropolitan Development Authority o MMDA na magpatupad ng mas maagang pasok sa trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno. Ito ay sa layuning mapagaan ang daloy ng trapiko sa gitna ng planong rehabilitasyon sa kahabaan ng EDSA ngayong taon. Ayon kay Pangulong Marcos, pag-aaralan nila itong mabuti at kukonsultahin ang lahat ng stakeholders. Yes, I saw that. We're studying it. If it works, we'll do it. But we have to. It's not enough to talk to the traffic enforcers and the administrators of traffic that have made the suggestion. We also have to ask the commuting public kung practical para sa kanila. Walang kopya ang Bicameral Conference Committee report sa 2025 national budget. Ang House Committee on Appropriations ayon kay House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas. Ayon sa mambabatas, dapat talaga nabukas sa publiko kung ano ang binabago ng BICAM sa panukalang pambansang pondo. Kasunod ito ng inihayag ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na may blank items sa panukalang batas na ngayon ay aprobado na ng Pangulo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Yung Bicameral Conference Committee, wala kaming kopya. Yung mga changes lang yung meron kami. Kabilang si House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas sa House Committee on Appropriations. Malaki ang bahaging ginagampanan ng House panel sa preparasyon at pagrepaso ng pambansang pondo sa pamamagitan ng mga pagdinig sa panukalang pondo ng iba't ibang kagawaran at ahensya ng pamahalaan. Gayunman, hindi kabilang ang kongresista sa Bicameral Conference Committee na binubuo ng mga itinalagang senador at kongresista upang i-reconcile ang magkakaibang probisyon sa General Appropriations Bill na ipinasa ng Senate at House of Representatives. Kamakailan, inihayag ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang nadiskubre umano nitong blankong items sa inaprubahang Bicameral Conference Committee report para sa 2025 General Appropriations Bill. Inihayag niya ito sa isang podcast kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung Bicameral Conference Committee report, pinirmahan kahit may mga nakikita tayong blanco. These are not, I would say, ordinary figures because these figures will reach to billions of pesos. Kung isa-isahin natin, I think 13 pages pa yung nakita ko na blanco at saka pati na yun sa unprogrammed appropriations. Tanong ng kongresista, bakit nilagdaan ng BICAM members ang isang depektibong BICAM report? Bakit din anya ito ni-ratify o pinagtibay ng Kongreso at bakit umabot na nilagdaan ng Presidente ang isa umanong depektibong 2025 General Appropriations Act? Ang sinasabing blank items ay inilabas rin ni Congressman Ungab sa social media. Naka-highlight din ang mga item na ito. Ayon naman kay Congresswoman Brosas, wala rin siyang kopya ng sinasabing BICAM report. Matagal na ring pinapanawagan ng Makabayan Black Solons na gawing transparent ang nangyayaring proseso sa BICAM. Matagal na naman namin sinasabi yun, ng transparency sa Bicameral Conference. Dapat transparent talaga yun. Dapat kita ng taong bayan in every step of the way kung ano yung ginagawa, ano yung binabago, ano yung from previews to now. Dagdag pa ni Congresswoman Brosas, pag-aaralan nila ang issue kaugnay ng blankong items na ito. Samantala, wala pang pahayag na inilalabas ang mga kongresistang kabilang sa BICAM.
Subalit nauna ng pinabulaanan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may anomalya sa nilagdaan nitong 2025 General Appropriations Act. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dapat nang isabatas ang proposed Universal Social Pension Law. Ito ang panawagan ng ilang grupo ng senior citizens na dumulog sa Senado ngayong araw. Layo ng panukala na bigyan ng social pension hindi lamang ang mga indigent o mahihirap na senior citizens, kung hindi lahat ng mga matatandang Pilipino. Sa kasalukuyan, nakatatanggap ng 1,000 pisong pensyon ang mga mahihirap na senior citizens alinsunod sa Senior Citizens Act. Ngunit kapag naisabatas ang pagpapalawig nito, makatatanggap na rin ng 500 pisong pensyon ang iba pang mga senior citizens mahirap man o may kakayahan. May 2024 pa May 2024 pa nang naipasa ang panukala sa mababang kapulungan ng Kongreso, ngunit ngayon ay hindi pa rin ito nakalulusot sa Senado. Ayon kay United Senior Citizens Party List Representative Milagros Magsaysay, magiging back to zero ang panukala kung hindi pa ito maisababatas o maisasabatas ngayong 19th Congress. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latoza mula sa Perth, Australia. Imbitado sina Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez at 4 na Filipino lawmakers sa inauguration ni US President-elect Donald Trump. Si Romualdez ang tanging naimbitahan bilang bahagi ng diplomatic course. Inimbitahan ni Congressman Joe Wilson ng US ang mga Filipino lawmakers kabilang sina Deputy Speaker Antonio Albano at Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza. Walang imitasyon kay Pangulong Bongbong Marcos dahil tanging ambassadors ang pinapayagang dumalo sa inauguration. Isang malaking victory party ang idinaos ni US President-elect Donald Trump sa Capital One Arena isang araw bago ang kanyang inauguration. Dito niya muling binigyang diin ang kanyang mga prioridad sa administrasyon. Ito ang balita ni James Bontuyan. Well, thank you very much. Thank you. Thank you very much. We won. We won. Isang araw bago ang kanyang inauguration, inilahad na ni President-elect Donald Trump ang mga prioridad ng kanyang administrasyon, kabilang ang pagtutok sa mahigpit na immigration policies at pagpapadeport ng illegal migrants. Gaya ng kanya sinabi pagkatapos ng eleksyon, hihigpitan na niya ang pagpasok ng illegal migrants sa bansa. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth. We're going to unlock the liquid gold that's right under our feet, liquid gold. We're going to bring back law and order to our cities. We're going to restore patriotism to our schools. Inaasahang pipirmahan ni Trump ang mahigit sa 200 executive action ngayong Lunes. Kasama na dito ang ibang mga executive orders at ang ilan ding mga presidential directives. Isa sa mga pinaplanong ipatupad ay ang pagpapatayo ng missile defense shield sa buong US, bagamat walang detalyeng inilahad kung paano ito ipatutupad. Kasabay nito ang pangako niyang paglalabas ng mga classified documents tungkol sa assassinations ni President John F. Kennedy, Senator Robert Kennedy at civil rights leader Martin Luther King Jr. Samantala, bumisita naman si President Joe Biden sa Charleston, South Carolina para sa pagdiriwang ng Martin Luther King Jr. Day, isang araw bago ang inauguration ni Trump. Sa kanyang mensahe, sinabi nito na hindi dapat mawala ng pag-asa ang mamamayan na may maganda pang hinaharap ang bansa. We must hold on to hope. We must stay engaged. We must always keep the faith in a better day to come. James Bontuyan, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinangalagaan.
Umabot na sa 70 Palestinian prisoners ang pinakawalan bilang bahagi ng unang yugto ng ceasefire deal sa pagitan ng Hamas at Israel. Ayon sa Hamas, sa bawat bihag na pinalaya, 30 bilanggo ng Palestinian ang palalayain mula sa mga kulungan ng Israel. Una nang pinakawalan kahapon ang 3 Israeli hostages ng Hamas sa Red Cross sa Gaza. Patuloy na hinahanap ng US State Department si Austin Tice, ang American journalist na nawala sa Syria noong 2012. Walang opisyal na grupo ng gobyerno ng Amerika ang kasalukuyang nasa Syria, ngunit nakikipag-ugnayan sila sa militanteng grupong Hayat Tahrir o Tahrir al-Sham o HTS upang humingi ng tulong. Naniniwala si President Joe Biden na buhay pa si Tice. Ayon sa ulat, nahuli si Tice sa Damascus at lumabas sa isang video na nakapiring at nakagapos. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Tikom ang bibig ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa posibleng pagpapalawig ng kanyang termino. Sa ngayon anya, tututukan muna ng PNP ang paglaban sa 3 G at 1 F para sa seguridad ng eleksyon. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ang 3 G ay sumisimbolo sa guns, goons at gold, habang ang 1 F naman ay ang fake news. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Well, yeah, there is a very strong argument that it would not be good for stability, especially to change Chief PNP in the middle of a campaign period. Pinag-aaralan pa ng Malacanang kung palalawigin ang termino ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil, na nakatakdang magretiro sa susunod na buwan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ikinukonsidera nila ang magiging implikasyon ng pagpapalit ng liderato ng pambansang pulisya ngayong panahon ng kampanya at nalalapit na eleksyon. So pinag-aaralan namin, but I think that is probably a very strong argument to keep him on, at the very least until after the elections. Ayaw munang magkomento ni General Marbil sa posibleng ekstensyon o pagpapalawig ng kanyang pananatili bilang pinuno ng pambansang pulisya. Ayon kay General Marbil, nakatutok sila sa pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad para sa papalapit na halalan. Sa katunayan, pagtutuunan ng pansin ng PNP ang paglaban sa guns, goons at gold o yung tinatawag na 3Gs, 100 araw bago ang eleksyon. Meron po kami ginagawa 100 days before election. Ang sabi ko nga, dun dating old school natin, no? 3Gs, guns, goons, and gold. Of course, kaya mo kontrolin yun. Kaya may dinagdag kami sa goons. Ang goons, sinama na namin yung mga pulis na magiging political. Ngayon pa lamang, puspusa na aniya ang kampanya ng PNP laban sa loose firearms. So guns, kinokontrol namin yung talagang mga baril ngayon. Marami po kaming huli. Sabi ko, tuloy-tuloy yung gawin ng CIDG sa mga warrants. Ihabulin natin ng mga search warrants sa mga baril. Bukod dyan, babantayan din aniya nila ang bilihan ng boto sa pamamagitan ng paggamit ng electronic money transfer. Of course, yung gold, kasana po yung pagbabay dun sa mga GCash. So dapat maayos po natin dun sa COMELEC. Paano yung mga electronic, yung GCash, yung any form, dapat matapos po natin to. Bukod sa mga private armed group, imino-monitor din ng PNP ang mga pulis at militar na makikisaw-saw sa politika. Aniya, ituturing nilang goons ang mga ito kapag pumanig na sa isang politiko. Goons, pinapaayos ko na sa IAS, yung mga pulis na may involved, they will not recover anymore. Kasama na rin dun sa 100 days namin before election yung ginagawa namin. Para babala sa mga pulis namin. Babala ni Chief PNP, sisiguruhin nilang hindi na mapupromote ang mga pulis na mangingialam sa politika. Huwag tayo magpagamit. Let us be apolitical. Let us remain, let's give dignity to our uniform. Kasama na rin po yung dismissible.
kailangan na talagang proof namin, we will dismiss people ng mga police who will become biased po dun sa politics for this coming election po. Dagdag ni Chief PNP, bukod sa 3Gs, babantayan din aniya nila ang pagkalat ng fake news sa pangunguna ng PNP Anti-Cybercrime Group. And pinaka-worst na hindi pa namin na kailangan namin pagpreparan yung misinformation. Yan po yung the next, kasi dati 3Gs lang eh. Ngayon 3Gs and 1F, fake news. Yun ang magiging problema natin. Fake news will dictate who will win. Kasi talagang si Ante, paano natin makokontrol dun sa media, social media, sa internet, sa Facebook natin, kung mga false ang pinapalabas sila. Si General Marbil ay nakatakdang magretiro sa February 7, pagsapit ng kanyang mandatory retirement age na 56. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng Commission on Elections sa COMELEC na agahan ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC sa mga susunod na halalan para madali nilang maresolba ang mga kaso na nakahain sa kanila. Ito'y bilang solusyon na rin sa posibleng Temporary Restraining Order o TRO na ibibigay ng Korte Suprema sa mga tumatakbo. Samantala, tuloy na sa Miyerkules ang muling pag-imprenta ng mga bagong balota. Ito ang balita ni Dante Amento. Siguro nga maganda sa 2028 elections, mas maaga ang filing ng candidacy. Siguro nga sa halip na October, baka pag-isipan na natin na July. Mula sa karaniwang ginagawang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC sa buwan ng Oktubre o huling quarter ng taon kapag automated elections, planong gawin ng Commission on Elections o COMELEC ng mas maaga o sa Hulyo tulad ng paparating na 2028 presidential elections. Paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, sa pamamagitan nito ay maaga nilang mareresolba ang posibleng kaso na ihahain sa kanila laban sa mga kumakandidato. Ito ang nakikitang paraan ng komisyon para may sapat ding panahon ang mga posibleng madidiskwalipika o kakansilahin ang COC na makapunta sa Korte Suprema upang makahingi ng Temporary Restraining Order o TRO. Kung July yan, kaya po namin ng July, August, by September, may mga decisions po kami hanggang sa end bank level. At least, meron silang September, October, November, December para makapunta sa Korte Suprema. Hindi na rin maaapektuhan ang pag-iimprenta ng balota tulad ngayon na kailangan nilang ulitin ang ballot printing dahil sa utos ng kataas-taasang hukuman na ilagay sa balota ang pangalan ng ilang tumatakbo na may nakuhang restraining order. Hindi naman kailangan ng batas kapag gagawing maaga ng COMELEC ang COC filing sapagkat ito ay bahagi na ng kanilang administrative function o mandato. Ang nakikita ni Garcia, magkakaroon ng adjustment halimbawa sa pagpaparehistro. Dapat doon, bago mag-July, tapos na yung filing ng application for registration as a voter. Bakit? Kasi kung hindi pa pala botante yung mismong kandidato, maka-question ang kanyang kandidatura ng July pa lang kung nag-file siya ng candidacy. So may mga ganong issue, halimbawa, na kinakailangan babalansehin din po natin. Samantala, natapos na kanina ang trusted build ng Automated Election System o AES, kasama na rito ang Election Management System o EMS na patungkol sa balota. Nilagyan na ito ng add feature para sakaling maglabas pa ng TRO ang Korte Suprema ay hindi na kailangang ulitin ang trusted build sapagkat idadagdag na lang ang pangalan ng kumakandidato. Pero kapag national aspirant ang may TRO tulad ng tumatakbong senador ay dapat uulitin pa rin ang pag-iimprenta ng mga balota kasi buong bansa ang apektado pati ang sa overseas voting. Mula po sa Miyerkules hanggang sa April 14 ay mas maiksi po ng 2 linggo na yung pong ating binigay na timeline, and therefore kinakailangan mag-adjust po kami ng 14 papunta onwards bago matapos ang Abril para makatapos tayo sa pag-iimprenta ng balota. Bagamat aminado ang COMELEC na maaaring darating sa punto na hindi na sila makasusunod sa ipag-uutos ng hukuman kapag gahol na masyado ang oras ng ballot printing. Pagkatapos ng trusted build kanina ay ilalagay na ng COMELEC ang mga pangalan na ipinagdagdag ng Supreme Court. Bukas naman ay ilalabas ng COMELEC ang 1,667 na ballot face templates o itsura ng mga balota sa buong bansa. Ito ay bilang paghahanda sa muling pag-iimprenta ng mga balota sa Miyerkules, January 22. Ayon naman sa South Korean company na Miro na siyang may kontrata sa pag-iimprenta ng balota, suportado nila ang desisyon ng COMELEC. We're preparing fully to be
to ensure a very productive, positive, efficient, and very transparent elections this coming May. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Isang Chinese national ang naaresto ng National Bureau of Investigation na kumukuha ng impormasyon sa mga kritikal na infrastruktura sa bansa. Kasama sa mga nahuli ay 2 Pilipino. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Magandang gabi, Ryan. Sino ba itong Chinese national na ito at ano yung kanyang kasanayan? Jude, kinilala yung suspect na si Deng Yongqing, isa itong technical software engineer galing ng China. Nahuli ng National Bureau of Investigation ang suspect nitong Biyernes ng gabi sa Makati City na umano'y nag-espiya sa mga mahahalagang infrastruktura sa bansa. Kabilang sa kanyang minamanmanan ang mga base militar, kampo ng pulis, headca sites, mga opisina ng LGU, airport at seaports, shopping malls at iba pa. Hagilap namin yung kotse na ginagamit nila ay RAV4 bearing plate number NDN 2628. Nakamount dun yung kanilang mga espionage equipment. Ayon sa NBI, wala itong maipakitang permit o lisensya ng kanyang pagkuha ng mga impormasyon pero nasa halos 5 taon na itong nananatili sa bansa. Yung nahuli po natin, isang Chinese national na based on our open source intelligence with the assistance of our Armed Forces of the Philippines, is a graduate ng PLOST. PLOST ang tawag dyan. It's PLA University Science and Technology, which is controlled and operated by the People's Liberation Army. With address in Nanjing, Jiangsu, China. Na-recover sa suspect ang isang Toyota RAV4 na animoy ordinaryong sasakyan lamang, subalit sa loob nito ay mayroong mga makabagong gamit pang espiya. Ayon sa NBI, hindi available sa bansa ang mga ganitong uri ng kagamitan. We found out na meron silang LiDAR sensor which is capable of creating a 3D image of the target structure. They have this GNSS RTK, Global Navigation Satellite System, real-time kinematics. Ginagamit ito in terms of mapping and navigation, artillery and guided missiles, logistics and supply chain for military operations. Kasamang nahuli ng Chinese ang 2 Pilipino. Isa sa mga ito ay kanyang driver. Itinanggi naman ng isa sa 2 Pilipino na may kinalaman siya sa pang-espiya. May kooperasyon ka dito? Wala. Sa utos ng Chinese national ay gumagalaw sila upang mag-ikot dala ang mapa sa iba't ibang lugar sa bansa. Pagkatapos nilang maiikot yung buong Luzon, ang next target ho nila yung buong Visayas at Mindanao naman. So hindi na po namin hinintay na magpuproceed sila sa Visayas, kinuha na po namin through interdiction operation. Ito na ang pangalawang beses na may nahuling Chinese national na nag-espiya sa bansa. Noong nakaraang taon, isang Chinese din ang mag-isang nahuli sakay ng kanyang sasakyan na may kahalintulad na kagamitan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, noon pang nagdaang taon nagsimula ang pang-espiya ng China. Nagsimula yung espionage operations ng China even prior to the apprehension or capture of the equipment last year. But nakita po natin na just recently, very recently, yung paggamit po nila nitong mga equipment na ito. So
Kasi bagong technology po ito na ginagamit nila. That is why nakafocus rin po tayo dito. Iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines kung posibleng may koneksyon ito sa mga na-recover na drone noong nakaraang taon sa iba't ibang lugar sa bansa. Posible ring target ng mga ito ay ang mga military camp. Yes, that is very possible. And also, when we looked at the areas that were the areas that this group went to, nakita namin na mga EDCA sites yung iba, no? So it's very possible that the coordinates and the topography could be used for military purposes. June, nasampahan na ng kaso itong mga sospek na paglabag sa espionage law at may mga na-trace pa silang mga kasamahan na dalawang hardware engineer na nasa China at yung kanilang financier na tinawag sa pangalang Wang ay nasa China rin. At sa ngayon ay nasa kustodiya siya ng National Bureau of Investigation. Diyan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacalale. Palalakasin pa ang pagsasanay sa kooperasyon sa karagatan sa pagitan ng Armed Forces ng Estados Unidos at Pilipinas. Ito ang plano ng hukbong santahan ng dalawang bansa kasabay ng isinasagawang Maritime Cooperative Activity ayon sa Armed Forces of the Philippines. Paliwanag ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, ang aktibidad na ito ay isang pagsasanay na layong mapabuti ang interoperability at kapasidad sa operasyon ng dalawang hukbo. Sa hinaharap niya ay plano pang pataasin ang mga aktibidad ng dalawang bansa sa pamamagitan ng mas makabagong pagsasanay at palawigin ang partisipasyon sa pamamagitan ng karagdagang assets at mahikayat ang pakipagtulungan ng iba pang bansa. Dagdag pa ni Padilla, magpapatibay ito ng abilidad ng dalawang pwersa upang masolusyonan ang iba't ibang security challenges at mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang aksyong ito ay magreresulta sa mas epektibong depensa at abilidad para mapanatili ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Epektibo na sa mga pamilihan ang maximum suggested retail price ng imported rice sa 58 pesos kada kilo. Kaugnay ito ng target ng Department of Agriculture na mas mapababa pa at gawing stable ang presyo ng bigas sa merkado. Ito ang balita ni Mia Alonzo Live. Mia, magkano ang halaga na tina-target ng DA na maibaba pa ang maximum suggested retail price ng imported rice? Magandang gabi sa iyo, Monica. Plano nga ng Department of Agriculture na mapababa pa sa 55 pesos ang presyo ng imported rice na ibebenta sa merkado. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary de Mesa, ipagpapatuloy ng kagawaran ang monitoring nito hanggang sa mga susunod na araw. Matapos ang 2 linggo ay posibleng ibaba nila ang MSRP sa 55 pesos kada kilo. For 2 weeks, we'll review the MSRP and ang target may baba pa siya sa 55 pesos by in 2 weeks time. We're happy to note na maraming palengke sa Metro Manila yung compliant doon sa 58 pesos na maximum suggested retail price natin. Ngayong araw ay epektibo na ang 58 pesos na MSRP na kada kilo ng imported rice sa mga pamilihan. Ilan nga sa mga pamilihan na nagpatupad na at sumunod sa MSRP ay ang mga pamilihan sa mga lungsod ng Las Piñas, Mandaluyong, Marikina, Pasig, Malabon at Navotas. 2 pamilihan ang namonitor ng DA na hindi pa ganun nakasusunod sa MSRP tulad ng Guadalupe at Pasay Public Market. Ayon kay DI Assistant Secretary Arnel de Mesa, wala pa namang aksyon sa mga ito kundi purely monitoring muna ang kanilang isasagawa. Ayon naman sa ilang mga retailer, nakadepende nila talaga sa mga supplier ang pagbaba ng presyo ng bigas na ibebenta nila.
Kung kaya naman talaga, kung makakakuha kami ng mababa, wala namang problema. Susunod lang naman tayo dun. Hindi naman tayo pwedeng itaas natin ng Kaya naman pakiusap ng mga ito na sana matutukan ng mga supplier na ibaba ang kanilang presyo nang sa gayon ay magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng bigas. Sang-ayon naman dito ang ilang mamimili. Ako na ano pa nga ako bumibili dyan sa Kadiwa. Nakabili ko hanggang 12 kilo para lang sa pang-araw-araw namin. Kasi marami rin akong pinakakain, mga apo ko, mga manugang ko. Kaya kulang sa amin ang 5 kilo araw-araw. Kaya naman bunsod nito, magpapatuloy at paiigtingin pa ng Department of Agriculture ang monitoring sa naging implementasyon ng maximum suggested retail price sa imported rice na 58 pesos kada kilo sa mga susunod na araw. Inaasahan naman na matapos ang 2 linggo ay ibababa ang MSRP mula sa 58 pesos sa 55 pesos kada kilo ng imported rice. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Monica. Mia, ano ang ginagawa ng mga nagmo-monitor doon sa mga naabutan nila na hindi pa sumusunod dito sa maximum MSRP, no? At hanggang kailan sila magiging lenient at magpapataw na ng penalty sa oras na may madatna na hindi nga sumusunod, Mia? Monica, ayon nga sa Department of Agriculture, wala pa muna silang isinasagawa na sanction or pagpapataw ng parusa doon sa mga hindi pa sumusunod sa implementasyon ng MSRP na 58 pesos. Pero ayon naman kay DI Assistant Secretary Arnel de Mesa na ipapaabot nila ito sa DTI upang sila mismo ang gumawa ng paraan kung ano ba ang gagawin doon sa mga hindi sumusunod. Alright. Maraming salamat, Mia Alonzo. Nag-report na sa PNP Supervisory Office on Security and Investigation Agency o SOSIA si Rodney Batan, ang security guard na nagtaboy kay Sampaguita Girl sa harap ng isang mall sa Mandaluyong City. Sa inilabas sa report ng PNP Civil Security Group, kasama ni Batan na nagtungo sa SOSIA ay ang legal counsel nito at operations manager ng Red Eye Security Services Incorporated. Sinabi ng legal counsel ni Batan na magsusumite sila ng affidavit kaugnay ng insidente sa January 23. Isa ang napaulat na nasawi dahil umano sa MPOX sa Baguio City. Ngunit hindi ito maaaring ibilang sa mga kaso ng sakit sa lungsod. Ito ang balita ni Grace Dr. Lero live. Magandang gabi, Grace. Ano ba ang paliwanag ng Baguio City Health Services kung bakit hindi maibibilang na kaso ng MPOX sa Baguio ang nasawi dahil nga sa naturang sakit? Yes, yun sinabi nga ni City Health Officer Dr. Celia Flor Brillantes na base sa surveillance protocol hindi maaaring ituring o mabibilang na Baguio case ang pasyente dahil matagal nang hindi nakatira sa Baguio City ang pasyente. Aniya na diagnose umano ito sa Maynila hanggang sa ito'y nasawi ay nasa Manila siya kaya hindi ito maaaring ituring na kaso ng MPOX ito sa lungsod. That was a case that was diagnosed in Manila on MPOX and he died recently but during the process of diagnosis our SES who already had the contact tracing together with the Reproductive Health and Wellness Center. Sinabi rin ni Dr. Brillantes na walang koneksyon ang nasawi sa 28 anyos na pasyente na naiulat na infected ng clade 2 type at nakarecover na sa sakit. Sa ulat ng City Health Services Office, isang 28 anyos na lalaki ang nagkaroon ng impeksyon na hindi gaanong malubhang uri ng clade 2 MPOX virus at hindi clade 1 na itinuturing na mamatay. Nailabas na sa isolation ay nagpapagaling na lamang ang pasyente. Ngunit patuloy naman ang pagsasagawa ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng contact tracing upang tiyakin na wala ng iba pang magkakaroon ng kaso ng MPOX sa lungsod. We're going to pursue pa rin yung contact tracing para at least malaman talaga natin kung sino pa
yung mga ibang mga contacts nitong nakasama nitong patient natin. Ani o mag-issue ng lockdown kaugnay sa kauna-unahang MPOX na naitala sa syudad ng Baguio. Ayon kay Magalong, nagsasagawa na rin sila ng contact tracing para alamin ang naging close contact ng pasyente. We're just having some difficult time getting more information from the source. Kasi yung source, meron pa siyang mga multiple contacts. No? Kaya lang ayaw niyang i-reveal. Kaya dahan-dahan natin kinukuhan. Ayon pa kay Magalong, nagpalabas na siya ng alert status para mabigyan ng babala ang publiko na sundin ang mga pag-iingat sa kalusugan dahil ito ay isang viral disease na kadalasang nailalarawan ng mga pantal o paltos. June, nagpaalala rin ang alkalde na gawin ang mga nakagawiang health protocols tulad ng paggamit ng face mask at pagsunod ng physical distancing, hand and personal hygiene at proper ventilation. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, June. Maraming salamat, Grace Doctolero. Sasampahan na ng kaso ni Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang dalawang vlogger dahil sa umunoy pagpapakalat ng fake news laban sa kanya. Ito ay may kaugnayan sa mga ipinakakalat na larawan niya sa social media hinggil sa umano'y pagkakaratay niya sa ospital na anya'y nakakaapekto sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ayon kay Brigadier General Torre, kabilang sa sasampahan niya ng kasong libel ay ang dating mamamahayag na si Jay Sonza. Bukod kay Sonza, may isa pang vlogger ang kakasuhan ni General Torre. So I'm going to file cases against them. At saka yung mga kumakabatikos ay talagang akala mo silang nakakaalam ng lahat. So, ito lang ang challenge kasi dyan. Kung talagang tama sila at matapang sila, isulat nila, pirmahan nila, at i-file nila sa korte. Para kinaumagahan, kung sila ay sagutin na ng counter affidavit, hindi nila pwede sabihin na joke only. Kasi yun ang nangyayari. Joke only. Ang galing-galing magsalita. Pero pag tinanong mo na sa Kongreso, i-deny na. At pagkatapos, ang pinaka-worst niyan, sasabihin, nag-joke only. Kinumpirma ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na hawak na nila ang 15 sa 29 na pulis na akusado kaugnay sa 990 kilos ng shabu na nakumpiska sa Maynila noong October 2022. Ayon kay PNP CIDG Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, 6 ang hawak ng CIDG habang nasa ibang unit naman ang iba pa. Patuloy na hinahanap ang 14 pang sangkot din sa kaso at pinaaresto ng korte. May 15 actually tayo na under custody na. 15. May mga ilan pa na both active and retired ang total niya. May ang ilang natitira pa ay andyan naman. We are on the process of taking them into custody. May mga nagpapahiwatig na mag-surrender in the next few days. May mga lieutenant colonel tayo dyan. Yung lieutenant colonel, ang 2 general lang ang hindi pa natin accounted. Tapos may mga lieutenant colonel and then mga NCOs. Pati mga kapitan, lieutenants. Andun lahat across the board except for the generals. Noong Sabado, ipinag-utos na ng Manila Regional Trial Court Branch 175 ang paglalabas ng warrant of arrest laban sa mga ito kaugnay sa paglabag sa Section 29 o Planting of Evidence ng Republic Act 9165. Sa desisyon ng korte, nakitaan ng probable cause ang kasong isinampa ng DOJ laban sa mga opisyal at tauhan ng PNP. Hindi sang-ayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinusulong na Senate version ng Sex Education Bill. Ngunit ayon sa Pangulo, kinikilala niya ang halaga na maituro ito sa mga kabataan, partikular sa aralin patungkol sa anatomy of the reproductive system. Ito ang balita ni Nel Maribohok. I'm already guaranteeing hindi pa napasa ito. Pero if this bill
is passed in that form, I guarantee all parents, teachers, and children, I will immediately veto it. Nagbanta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-veto o hindi aaprubahan ang panukalang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023 na bersyon ng Senado kung ito ay lulusot bilang pinal na panukala ng Kongreso. Partikular na tinukoy ng Pangulo ang Senate Bill number 1979. Ayon kay Pangulong Marcos, may ilang provision sa panukala na ito na hindi nararapat na ituro sa mga bata, lalo ang ukol sa sexualidad. I was shocked and I was appalled by some of the elements of that, because this is all this woke that they are trying to bring into our system. Sa kabila nito, naniniwala ang Pangulo na mahalaga ang sex education sa mga kabataan, gaya ng magiging resulta ng maagang pagbubuntis, gayon din ang tungkol sa sakit na Human Immunodeficiency Virus o HIV. I remembered our sex education when I was in school. At ang itinuro sa amin ay anatomy. What is the anatomy of male and female reproductive systems? Naalala ko pa, nanood kami ng video ng mga cell na nagdi-divide para maging baby. Yun ang tinuro sa amin. Kailangan talagang malaman ng mga kabataan yan. Ayon naman kay Senator Riza Ontiveros na isa sa author ng panukala sa Senado, bukas siya sa pagsasaayos nito. CSE contains the very same things you support. Teaching kids anatomy, the consequences of early pregnancy. Yan po ang atin ding isinusulong. I am willing to accept amendments to refine the bill so we can steer it to passage. Isinama ang sex education bilang bahagi ng school curriculum ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan na nag-eedad na 10 hanggang 19 na taong gulang noong 2012. Kasunod dito ng pagkakapasa ng Reproductive Health Law, bagaman hindi inoobliga ang mga pribadong paaralan na isama ito sa kanilang school curriculum. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa na namang gabi ng pagkilala sa musika at talentong Pilipino. Ito ang kabuuan ng 10th Wish Music Awards sa Araneta Coliseum kagabi. Mula sa mga rising and upcoming artists hanggang sa mga itinuturing na haligi ng OPM, full force sa event. Ito ang balita ni Jed Teresina. My heart is filled with gratitude dahil ngayong pong taon, we are celebrating an important milestone, the 10th year of the Wish Music Awards. Nagpapasalamat po tayo unang-una sa Panginoon for giving us this opportunity to commemorate this milestone with all of you. A decade of honoring original Filipino music along with charity. Ito ang tema ng taunang Wish Music Award. Kagabi sa Araneta Coliseum, muling binigyang pagkilala ang mga natatanging OPM artists na malaki ang naiambag sa pagpapalaganap ng mga awiting Pinoy. Sa ginanap na ika-10 Wish Music Awards ngayong taon, mahigit 70 artists ang nominado sa iba't ibang kategorya. Pero bukod sa major categories, 2 KDR icons din ang ibinigay sa mga individual na ginamit ang kanilang impluwensya para makatulong lalo na sa larangan ng musika. Pinangalanan bilang KDR Icon of Musical Excellence ang isa sa mga nangungunang OPM hitmaker na si Ogie Alcacid. Payo niya sa mga aspiring artists, enjoy and have fun with the music. When we were creating music during our heydays, we were just having fun. Don't let the numbers, the views, the downloads and the streams hinder you. Don't let it stifle you. Just
just have fun and create music. I think that's the key. So that you can create freely and the creation process is from here. Kinilala naman bilang KDR Icon of Music and Philanthropy si Apple the App, member ng Grammy-winning group na Black Eyed Peas. Ayon sa Pinoy International Musician, ito ang first time niya sa Wish Music Award at unang award na nakuha niya bilang solo artist. Bilang founder ng Apple the App Foundation International, dito mapupunta ang cash prize na kanyang napanalunan kasama ng kanyang award. Go towards education. We're building a school for EV education at the moment, so the proceeds will go towards that, in educating, upskilling our kabayans to compete with the world with tech and EV education. Bilang hindi lang ito dahil sa galing ng isang artist kundi dahil sa mga taong nagmamahal at patuloy na nagpapakita ng suporta, nagpaabot ang mga OPM artists ng taos-pusong pasasalamat sa lahat ng wishers, maging sa kanya-kanya nilang fandom. Hindi ko alam kung anong words yung kailangan kong gamitin to say, to express how thankful I am and happy I am right now. Super gusto ko lang pasalamatan po talaga lahat ng tao behind this and syempre yung 18 na bumuboto. Salamat sa mga wishers, yung mga nakatutong palagi sa Wish Us. At syempre sa Wish, sa palaging pagbigay sa amin ng platform para mag-express yung music namin. Nakagulat nga kasi diba? Last year pa, pero late na kami nakasampa. Diba? Salamat pa rin sa pagtanggap sa amin. Hindi po talaga namin in-expect and ang sarap lang pakinggan na every awards night, narinig ko yung pangalan talaga ng group and yung sigaw ng mga tao. And ayun, sobrang happy lang kami and sana hindi ito yung last this year dahil mahaba pa itong taon na to. Sa isang mensahe ay nagpahayag din ng pasasalamat ang Wish Innovator na si Kuya Daniel Razon. Sa members ng Church of God International, thank you for always supporting this event. Sa OPM fans, hindi po kami magsasawa na magpasalamat din po sa inyong lahat. You're one of the biggest reasons why we do what we do here at Wish. Dagdag pa niya, naipagpapatuloy ng Wish 1075 ang mga bagay na kanilang nasimulan mula sa pagkilala sa mga OPM artists hanggang sa pag-abot o pagbibigay tulong sa ating kapwa. Hiling ni Kuya Daniel na patuloy sanang magamit ang FM radio station na makapaghatid ng musika na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa bawat isa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wish 1075. Dagdag kaalaman po, katatapos lang ng Wish Music Awards at sobrang gagaling ng mga performances at congratulations po sa lahat ng mga naging winners. Pero isa sa mga tumatak sa akin yung performance ni Rob Daniel na medley ng kanta ni Ogie Alcacid. Talagang tumindig yung balahibo ko dun sa mga performance niya. Pero di nyo ba naitatanong, bakit kaya tumatayo yung mga balahibo natin o nagkaka-goosebumps tayo every time na meron tayong maririnig na magandang music? Alamin po natin. Doon sa mga napahinggan mong songs, meron ba parang tumindig yung balahibo mo sa mga narinig mong mga songs? Yung kay Dionela po,
Yung talaga nakakabilib talaga yung mga boses. Goosebumps po talaga yan. Pero di mo ba natatanong bakit tayo nag-goosebumps? Alam mo ba ang dahilan? Hindi ko po alam eh. Ano po ba ang dahilan? Actually po sa performance po ni Miss Regine Velasquez, talagang tindig po balahibo kasi sobrang iconic din po kasi talaga. Di mo ba natatanong bakit tumitindig ang balahibo natin? Ba't kapag nakakarinig tayo ng music, alam mo ba ang reason? Hindi po. Hindi. So, ano lang po siguro, siguro excitement pati yung shock na din po na marinig ulit yung boses niya na kumanta ulit live. Ganito kasi yon. Kapag sobrang ganda ng music na pinapakinggan mo, may mga part ng utak mo na biglang nagiging active. Isa na dyan ang reward system ng brain natin na konektado sa dopamine release. Yung dopamine, yun yung feel-good chemical. Imagine mo na parang natural na happy pill ng katawan mo. Kaya minsan, ramdam mo yung intense na saya o kilig habang pinapakinggan mo yung paborito mong kanta. Pero wait, may isa pang reason. Pag may unexpected element sa kanta, halimbawa, yung biglang powerful chorus o instrumental solo na di mo inaasahan, na-activate din yung fight or flight response ng katawan. Parang sinasabi ng utak mo, "Oy, something special to." Kaya tumatayo yung balahibo mo. Ang tawag dito scientifically ay frisson. Social, di ba? Pero in short, ito yung moment na na-overwhelm ka ng emosyon dahil sa sobrang ganda ng music. So yun pala yun, no? Hindi pala trip-trip lang ng katawan natin kung bakit tayo nagkaka-goosebumps kapag may narinig tayong magandang music. Ito pala ay ibig sabihin ay natamaan natin yung jackpot ng pagiging magandang pakiramdam ng isang musika. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Naramdaman niyo po ba yung lindol kanina? Abang nagbabasa si Monica. Second time na actually nangyari yan na live 2019 tayo. nung una. 2019. Natanda mo yan? 2019 ba yun? Oo. Naramdaman din natin dito sa same building, no, na may konti talagang yanig. Oo. Pero Nakahilo? may Nakakahilo. medyo. Lalo kapag ayun nga, yung Ganun ako kanina. yung nakatayo ka talaga, tapos steady ka lang, Parang hindi ka siya gumagalaw. Parang intensity 2 o 3. Parang ganun yan eh. Kung sa parang yung Intensity, eto, meron actually nilabas na from Fivox talaga to, no? Yeah. Official na inilabas. Yung daw lindol ay magnitude 5.4. Yan. Tapos ang depth ay 074 kilometers. Paano basahin yung location? Hindi ko to kaya. ano yan eh. Location niya, mahirap yan. Latitude no? Pero sa Kalatagan. Coordinates, kung tawagin nila, coordinates. Pero ayun, malapit sa Kalatagan, Batangas. Ito, intensity 3 sa Quezon City. Malapit lang tayo sa Quezon City. Parang ganun nga. Yung mga ganun yun. Kasi merong instrumento, pero meron din naman yung batayan tayo na nakikita natin, nararamdaman natin. May mga parameters silang ginagawa dyan. Oo. Yan. Mag-ingat pa rin kasi baka magkaroon ng mga aftershocks. Although wala pa namang recorded, no? Hindi pa naman nararamdaman. Madalas naman kasi sa Kalatagan. Madalas yun talaga. Ang paglindol. Pero hindi kasi natin nararamdaman, hindi umaabot dito sa Metro Manila. So mag-ingat po. Yan. Sige po, ito po ang ating komentaryo. Kumukomentaryo ang ating mga kausing ngayong araw po na Lunes. Sabi po ni Pleasant Eyes, hinggil po sa ballot printing issue na yan. Ang COMELEC ay sumusunod lang sa decisions ng Supreme Court. Kahit na masayang ang pera ng taong bayan, yan ang batas ang masusunod. Sabi naman ni Melski ulit, ayan, tungkol sa mga spy or mga Chinese spy siguro. Very alarming na ang mga Chinese spy. 5 years na tayo tinitik-tikan. Okay, ito naman po ang ating mga kausin nating shoutout ngayon. Si Julita Bautista, salamat po. Si Leticia Mastrile at Alona de los Santos.
Maraming salamat din kay Joseph Dayalino, Emilio Ramos, Jenlyn Rocafort. Rocafort siguro to. Rocafort. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at nakasama natin. O ba, nagpapabati rin to ha, sina Mavi, si Chrismar, si Romy, ba matindi ha, si Porky, nasa Itogon, Benguet. Akalain. Porky ba natin yan na ano? Porky natin. Nabalta mo na ba, Porky? Bakit? Hindi dati niyang ano yun, segment dati. Nabalita mo na ba? Dalaw ka naman dito minsan, Porky, kapag nasa area ka. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 136 at 26 na nagsasabi, O mangagpasalamat kayo sa Diyos ng langit, sapagkat ang kaniyang kagandahang loob ay magpakailanman. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.